Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes. Grabe mga lodi, anong nangyari kagabi? Mga idol, binanatan lahat. Naramdaman nyo ba ang banat sa long at sa short? Mga lodi, grabe, ang daming na-liquidate mga idol. Sobrang lupit na nangyari, no? So, check natin ang ating chart at ang ating news. Pero bago ang lahat mga lods, sana palike muna ng ating video. Like nyo naman yung video natin, mga lods, no? Isang napakalaking tulong niyan sa ating channel, mga lods. Bago pa lang, kumbaga, pagka-click nyo pa lang ng video, like nyo na, ganun, no? Salamat agad sa magla-like ng video natin. So, let's go na muna dito sa chart natin, mga idol. So, ito nga ang nangyari nga ni. Ito nga ang nangyari nga ni. So kagabi nung nag-upload ako, tinamaan yung lock profit natin banda, hindi ko alam kung saan tinamaan eh. So tinamaan yung lock profit natin and then lumipad siya. Hindi na ako nakasabay dyan mga idol, ayoko na magpapomo dyan. And then inisip ko mag-short dyan, kaya lang mga lodi gabi na to at pagod ako kahapon. So talagang sabi ko bukas na lang mag-trade. Ayoko na mag-trade kasi pag iniwan ko baka madismaya lang ako, sabi kong ganun. So kanina pagkagising ko, wow, nagulat ako mga lodi. Actually, yung position ko dito, pagkagising ko pa nagulat ako nun pagkagising ko. So, nakita ko, nakapag-position ako dito banda ata. Ayan ata. No? Sabi ko, sobrang lalim. Pagtingin ko sa cellphone ko, sabi ko, uy, sobrang lalim nun. Tapos, sabi ko, uy, baka may chance na lumipad na. So, dito ata ako nakapag-position. So, ito, may mga chance na ako mag-profit dyan, pero alam nyo naman, every morning nag-aasikaso tayo ng mga chikiting. So hanggang silip-silip lang ako habang nag-aasikaso ako and then nagluluto ng pagkain, sisilip-silip ko lang, sabi ko, oy, profit na ako dito. Nako, bumaba. Oy, profit ulit. Nako, bumaba. Oy, profit ulit. Nako, bumaba. So ngayon, profit ulit, nako bumaba ulit. Nandun ulit tayo sa chance na bumaba ulit mga lodi. Pero alam ko talaga dito check nga natin. Kasi alam ko dito yung banda. Ayan, kasi hindi na ako nakaabot dito, so dito na ako. Yun ang pagkakaalam ko. Yun nga, sakto, ang galing kala ko dito Ayan, dito pala. Ayan nakapag-position tayo diyan. Mga idol, no? So grabe. So ngayon, negative ulit tayo. Kanina positive na tayo ng nasa 17 ata nung nandito. So waiting lang tayo. That pala, ako na naisip ko na yun Sabi ko mukhang bababa pa to Take profit ko na kaya. Sabi kong ganun. Para makaposition ako ng maganda-ganda. Kaya lang matigas ulo ko. Tsaka patayo ako sa PC mga lodi dahil nga may ginagawa tayo. Nasagahanap pa ako ng news. So ayan. Talaga masikasin trade Pero napakagrabe yung nangyari, 'di ba? Isipin niyo mga idol, lahat ng naka dito pala tinamaan yung lock profit ko, baba pa lang pero nag-profit na tayo ng 20 plus diyan Imagine kung umangat 'yan Kaya lang kasi ano na 'to yung mga ganito, once in a blue moon na 'to Yung bagsak tapos angat na ganun. Kasi ang lock profit ko dito, 'di ba? Ayan, dito banda. Hindi ka na kasi maglalak profit banda niyan dito kasi napakalapit na sa position mo. 'Di ba? Ba't doon ka maglalak profit? So talagang aabutin niya yan if ever. So ang nangyari lang talaga diyan, biglang may bumagsak lang. May nagbenta siguro and then nag-buy. So hindi na ako sinama. So okay lang 'yon. Sabi ko nga kahapon makakakuha pa tayo ng chance. Dito hindi na tayo nakapag-trade kasi gabi na yan, madaling araw na. Dito na ulit tayo, mga lodi, no? So sana pagbigyan tayo diyan ngayong araw, no? Nako, mukhang bababa pa. Pero itong position na to for me, mababa to ngayong araw ngayong araw. Kasi bukas yung Japan, hindi natin alam kung gaano kababa yung ibababa nun, mga lods, no? Yung sa Japan bukas. Pero ngayon may CPI kasi mamayang gabi. 'Di ba mga lods? 9:30. So aabangan natin yung CPI mamayang gabi ng 9:30. At hangga't wala pa yung CPI, pwede pa 'to lumikot-likot At hangga't wala pa yung announce ng Japan. Minsan nga pag sinabing kasi 'di ba mababa na, so marami nang nagbenta. Tapos may balita bukas magre-rate hike yung Japan. Malay nyo maging baliktad. Maging buy the news naman tayo, hindi sell the news. No? By the news. Ayan
Pero abangan natin to ano mangyayari sa trade ko. Ang pangit pala kasi sa cellphone pag hindi mo kasi makikita yung buong haba ng chart sa cellphone eh pag naka 1 minute time frame ka. So, magkaiba talaga sa PC. Dapat pala bumangon na ako sa ako nag-position. Nakahiga pa kasi ako nung nag-position ako nito eh. So, sana naabangan ko pa ng maayos. Pero okay lang, mga Lodi, ganun talaga ang buhay. So, tignan natin kung ano mangyayari dito. Mukhang kakainin yung ating 22 USD dito. Pwede ko na nga itong kalahatiin eh, yung 40. 50 pala kasi 100 tama 100 ano ko 100 yung margin ko dyan eh 100 USD so pwede ko siyang kalahatiin sabi natin 45% na lang pag inabot niyan sobrang baba na nun may chance ako pumosisyon sa ilalim if ever hanggang mamayang gabi di ba pero wag tayong ganun hindi tayo ganun eh masyadong risky na yun no hindi kailangan natin ng risk management mga lods eh dapat nga dito lang yan eh, kaya lang malapit-lapit na. So dito na lang. Baka kasi may chance pa yun ng mga te. 'Di ba? So ayan mga lods, no, ang ating chart na trade tayo negative tayo ngayon ng 8 USDT. Mga lodi, negative 8. So mag-news na tayo ngayon. At syempre nakita ko to kasi ngayong taon daw mga lods wala nang pag-asa ngayong taon eh. Kumbaga kaya yung pinilit mong isang taon, kumbaga ngayong 2025 pinilit mong yumaman pero hindi mo nagawa. May message sa inyo si Bumble, ano pangalan nito? Ayan. We tried, right? I tried. We did our best. That's all Well, I that did matters. my best. We tried. Maybe next year we'll come back and try it Maybe again. next year. I'll come back and I'll try it next year. We tried, right? I tried. Me going into 2026 without being a crypto millionaire. Oh, ayan ha. I tried naman eh. We did our best. That's all Well, that I did matters. my best. So, I did my best din, mga lods, di ba? We tried. We tried. Maybe next year we'll come back and try it Maybe again. next year. Maybe next year. Mga lods, no? Huwag ka lang walang pag-asa. Maybe next year. So, natawa ako dito. Sabi ko, saktong-sakto to sa mga umaasang maging millionaire na sa 2025 tulad ko. Umaasang pumaldo ngayon 2025, sakto-sakto yung sinabi ni, ano pangalan nito? Apple Juice? Tama ba? Bumble Juice. Nakalimutan ko yung pangalan nito. Kulit to eh. So, yun. We tried. Maybe next year, no? I tried my best eh. So, ayan. Nako, nagpahiwatig na si Mr. Pool, mga lodi, no? Ayan, no? Blood on the street. Nako, malapit na daw to. Bukas na ata to, mga idol. Magkakaroon ng dugo. Mga lodi, ngayong paparating na araw. Pero ito tandaan niya, mga lods, maraming pwedeng mangyari, no? Ito nga hindi naman nasaan mangyari to eh. Di ba? So, may nakahula ba niyan? May nakapredict ba niyan? Siyempre, wala, mga idol, no? So, ang sa akin lang, siyempre, parang masyadong obvious na babagsak bukas, which is, malaki talaga yung porsyento na babagsak bukas, no? Pero, siyempre, kung ikaw, trader ka, at alam mo mag-trade, lamang ka na ba agad pag nagposisyon ka ng short? Ganun yun eh, mga lods eh. Diba? Siyempre, si market maker, medyo hindi mo basta-basta may isahan yan. Ano yung kikita kayo dahil obvious na babagsak? 'Di ba? Paano kung hindi ko pabagsakin yan? Lahat kayo durog. Lahat ng umasa magda-drop bukas liquidated, mga idol, 'di ba? Hintayin natin kung ano mangyayari. Although malaki talaga yung percent, ako na nagsasabi, malaki talaga yung percent. Liquidated. Ayan, tignan natin kung ilan na liquidate ngayong araw. Yung bago lang. Breaking. Ako, 12 hours ago lang to ito na tayo. 10 hours. Bitcoin just surged 3,000 plus 3,000 in 1 hour and reclaim 90,000 as 120 million worth of leverage short were liquidated. 120 million.
Grabe, 120 million. Minutes later, 200 million naman worth of leverage longs were liquidated with Bitcoin now down na 86. So, una 120 million yung mga naka-short kasi umakyat eh. Pang, and then nung bumagsak, lahat ng nakalong durog, 200 million. No? That's a 140 billion swing in market cap in under 2 hours. Leverage is out of control. O ayun, buti na lang, natulog na lang ako niyan. Mga lodi. Grabe talaga oh. Ako naisip ko talaga, hindi ko nasasabayan eh. Yung umangat na dito, sabi, tsaka matutulog na talaga ako noon, mga lodi. Pero kung buti na lang pinigilan ako ng feelings ko eh. Kasi ang daming fake dito, ang daming fake recovery dito oh. Ayan oh. Oh. Kasi ito pa, oh, ayan oh, ito. Tapos biglang babagsak pa, oh my goodness, mga lodi. Ang dami ko sigurong try ng long dyan ni Peber. Dito, oh, maglulong na ako dito sa part na to. Diba? Oh, profit. Tapos biglang boom. Oh my God, talo. Oy, recover na. Oy, boy, dito pa oh. Ito pa oh. Ito pa oh. Kala mo re-recover na oh. Bang. Bang. Babang, bang. Yari, mga lodi. Kawawa talaga. Dami siguro na liquidate talaga dyan, lalo na dito sa Pilipinas. So, lagi kayong mag-ingat, mga idol. No, sayang talaga yung mga asset natin na natatalo. Taragis yan, no. O binubudega na lang talaga natin, eh, no. So, bakit ba? Na-manipulate ba tayo? Sabi dito, huge Bitcoin manipulation is happening right now. Wintermute, Binance, BlackRock, and Coinbase pump the chart to liquidate longs and then immediately dump it back. Another coordinated manipulation. They control the entire market. Grabe. Totoo ba yan, mga lodi? So, ito yung pinakita niya. Andiyan yung Wintermute, Coinbase, Fidelity, Binance, ano pa. O yan. Tapos, may follow-up dyan. Ito. Bitcoin is being manipulated and I have solid proof. Everyone's talking about how Bitcoin went up 3,000. Yung ano nga, no? 3,000. Kumbaga 3,000 kasi ata ito, mga lods eh. Ayan, no? Simula dito hanggang dyan, $3,000 ata. Sa Bitcoin na, mga lods, no? Tapos, and then down 4,000 in minutes. Ganun kabilis. Everyone's posting about it, but nobody seems to understand what actually happened. You need to look at the flows, not the chart. Within minutes, you had Wintermute, Binance, Coinbase, and ETF Link wallets all getting active at the same time. Large blocks moving exchange to exchange. Huge market buys hinting tin books. Then just as fast, no? So ganun daw kabilis. They dump it all. Here's what actually happened. Liquidity was low, leverage was attacked on one side. Funding was already stretched. So price gets shoved up aggressively to trigger FOMO and more importantly to pull in fresh longs and push existing shorts out of the way. Once enough leverage was trapped, they started dumping all the coins, no? So, ganun na nga, no? Parang tinrap nila lahat sa taas, eh. Tapos, saka nila binagsak. You can literally see it in the data. Coordinated inflows to major venue. Markets buys clustered in a tight window. Immediate reversal once stop were cleared. Heavy selling right after liquidation levels or tag. That's not organic demand, that's liquidity hunt, no? So parang pinapatunayan niya lang dito, mga idol, na talagang minanipulate ng sobra yung market kagabi. This is how large players trade size without chasing price. They move the market to where the orders are, force liquidation, then unload into the chaos they just created. Kung alam lang natin yung move nila, no? It wouldn't surprise me if they went long short with hidden wallets. If you're new, understand this now. Bitcoin never moved like this because of news. It moves because leverage piles up and someone with size decides it's time to wreck everyone. Grabe yun, ah. Watch funding, watch open interest, watch who's moving coins, not who's tweeting charts. Ayun, tama yun, mga lodi, no? By the way, I was the only one to call the exact bottom at 16. O, ito mga lods, parang sinasabi niya dito na magkakasabwat yan.
magkakasabot sila sa pag-manipulate sa market, mga lodi, no? So naniniwala ba kayo doon na siguro nga magkakasabot sila kasi parang hindi naman nila mapapakilos ng ganun kabilis, kalakas, no? Yung market kung hindi sila sabay-sabay gagalaw eh. 'Di ba? Tama ba 'yon, mga idol, na sabay-sabay sila? So ibig sabihin, nag-uusap-usap yung mga yan. Oh, ganito tayo ngayon na gagawin natin, ha. So kaya nga sabi niya, mga idol, ano yung i-watch natin, no? Watch funding, watch open interest, watch who's moving coins, not who's tweeting chart. So ayun daw dapat ang gawin natin, no? Wag tayong tumingin sa mga chart kasi iba ngayon, iba ngayong panahon na to. Grabe. So alam niyo dati, parang yung mga big institution, hindi naman ganyan sila mag-manipulate eh. Parang kaya mo pang mag-TA, lalo na yung mga magagaling sa technical analysis. Halos yung mga traders, mga idol, yung mga technical analysis nila medyo solid. Kaya nga nagkaroon ng alam niyo yung mga candle na history, di ba? Ganun, kasi ganun talaga yung nangyayari. Pero sabi ko nga, ngayon mga idol, ngayon, grabe, wala nang kwenta yung mga TA na yan. Parang papakiramdaman mo na lang. I-anticipate mo na lang yung galaw ng chart para para manalo ka. Grabe. No, kumbaga para para masabayan mo sila, dapat kasing kung ano yung iniisip nila, ganoon din iniisip mo. Na? Ngayon, paano mo gagawin 'yon? So, pagmamasdan mo kung paano sila manggulang. Di ba? Oh, ayan, grabe naman kayo, mga lodi. Grabe kayo sa mga mahihirap na tao na gusto lang makabawi sa buhay, Talagang minamanipulate nyo pa yung market para makuha yung pera namin. No? Wala ba kaming tagapagtanggol sa inyo, mga lods? Kaya nga sabi, mga lodi, alam niyo yung sabi, tinanggal nyo kasi yung tagapagtanggol nyo, tapos ngayon nagre-reklamo kayo. Sino ba yung tagapagtanggol natin dati? Eto. Sabi dito ni Ash Crypto, what if Gary Gensler was actually protecting retail investor from manipulation by this big institution? What if nga, no? What if na talaga pinoprotektahan niya tayo na hindi gawin yung mga ganitong pang nangyayari ngayon? No, yung nangyayari ngayon talagang tamang control na sila eh. 'Di ba? So, kailangan na ba nating ibalik si Gary? Si Gary Gensler? Mga idol, napangiti. Anong sabi nga, ano kayo ngayon? Ngayon, hinahanap nyo na ako dahil nalaman nyo na yung mga pinaglalaban ko dati. Naubos na nga yung buhok ko, kakalaban sa mga yan. Tapos ngayon, galit kayo sa akin. Di ba? Paano yun, mga lods? Babalik na ba si Idol? Ay, Idol na ulit natin siya. No, so ayan nako, mukhang delicate tong position ko I-close ko na kaya to. Feeling ko babagsak to. Ganun na lang no? Pakiramdaman na lang. Feeling ko magda-drop to pero bawasan, na ako, no? Stop loss na agad na maga. Pero feeling ko talaga. Pero baka pag umangat pa to dito ng konti, mag-profit na ako kahit mga 5 USDT lang. Ayoko lang matalo. No? Angat ka nga konti, kukunin na kita. Ayan. Tapos, eto naman, punta tayo sa Pilipinas, mga lodi, no? So, eto na nga. Nung una, yung KBS, nagpaplano palang mag-rug build. Ngayon, nag-rug pull na talaga sila, mga lodi, no? O, sabi kasi dito, LSKBS exit scam complete. Victims with trap funds being lured to new exchange. So parang pautot nila, nakipag-partner sila sa ganitong exchange, pero wala na yun, mga loads, no? LS team actively sought new partners and ultimately finalized a strategic partnership with IOX Exchange, no? Wala na to, mga loads, no? So ayun yung sinasabi ko sa inyo nung una pa lang, mga idol, no? Once na sinabi nila na, oy, ano to, yung pag-invest ka sa akin, babalik ko sa inyo yung nyo, something percent ng in-invest nyo. So, pero di nyo alam, pera nyo din yun. At i-scam nila kayo. O eto, trending ngayon to, mga lodi, no? Saldi ko, ano pa to? Seafound.
Tama ba yan? Hindi ko lang basa dito. 5 billion of flood control funds into crypto. Sabi ni John Vic Remulla, sabi mga lodi, no? So, nilalaban nila sa crypto yung kanilang sa crypto yung kanilang mga kinurakot na pera from flood control, no? Sabi marami raw makukulong ngayon na bago magpasko. May nakulong na ba? Wala na akong balita, din ako nanonood ng TV eh. Nakulong na ba to? O yung mga pinaghihinalaan? Baka kinulong lang nila yung mga inimbita nila dun sa may di ba nag-hearing? Oh, yung mga inimbita, walang palag yun. Kaya syempre hindi naman yun yung mga leader. Leader ba yun? Dapat yung mga pinuno yung kinukulong. Di ba? So, wala pala. Kala ko naman may nakulong no. Pero wag na kayo magtaka mga idol na kung yung dahil na alam na nila yung crypto, yung mga kurakot na natin na mga congressman o kung mga politiko, huwag na kayo magtaka, lahat yan mapupunta sa crypto, mga idol, no? At baka usually ang gamitin yan stablecoin. Mag-aano sila, doon nila ilalagay sa stablecoin yung kanilang mga kinurakot, mga lodi. Syempre, stable nga naman. Tumataas pa minsan, di ba? Kapag lumalakas yung dolyar, tumataas pa kahit papaano. Kung billion yung nilagay mo doon, tumaas lang ng konting percent yung stable coin, di halos 100,000 na agad yun plus nun. O kaya million na agad, di ba? So, kaya yung mga mayayaman, lalong yung mayayaman dahil sa kasamaan. Ayan, mga lodi. No? Ito, ano ba to? Ito yung Coinbase, mga lods, no? Refresh ko nga. Grabe yung Coinbase, nag-update sila, mga lodi. Gusto na nila maging ano ba tawag do? Everything up, no? Everything up na sila, lahat na nandun. A new era of Coinbase starts now. Exciting product announcement, key business updates, etc. etc. Parang ang nangyari dito, mga lods, yung kahit yung mga stock na sa stock market, pwede mo nang i-trade sa Coinbase ng 24 hours. 24 hours, 5 days a week kasi wala pa rin ng Sabado-Linggo eh. 'Di ba? So gusto nila maging everything up na, no? Lahat na nandiyan, ng mga tokenized, no? Nandiyan na yung stock market, crypto, bonds, lahat, mga lodi. No, ayun yung in-announce nila diyan. So sobrang solid ng Coinbase, mga lods, no? Good news 'yan, mga idol. March, nako, ano na pala, birthday na pala ngayon ng RLUSD, mga lodi, no? Kasi sabi nga ni Brad Garlinghouse, in March, no, I predict RLUSD would be a top 5 USD stablecoin by end of the year. When many in the industry were still asking if the world needs another stablecoin. I'll just leave it this year. So, ngayon kasi, mga lodi, is parang ito yung sinabi niya. So, ngayon December 18 sa atin ata o 17 sa kanila ginawa yung RLUSD. So, parang birthday niya ngayon, mga lods, no? Bigla nang naging top 5 na siya, no, stablecoin. Magiging top 1 yan, mga lods, na after 5 years. Clip niyo yan, no? Ako nagsasabi nun. Yung RLUSD magiging top 1 na stablecoin after 5 years. Ito daw yung reason kung bakit makakatulong yung pagbagsak ng Japan. Yung pagtaas ng rate hike ng Japan sa XRP. A Japan-led liquidity shock can drive XRP to $100. So, sabi niya to, hindi ako may sabi, mga lods, no? All backed by numbers. From a macro desk perspective, Japan is the perfect stress test for XRP utility. World's largest net creditor, massive yen, carry trade exposure, aging bond market under rising rate pressure. SBI deeply integrated with Ripple plus ODL Rails, legacy Rails dying. Dying yung legacy, mga matatagal na, no? So, dapat daw bago na ngayon. Context, Wall Street cares about 4 to 5 trillion annual FX turnover.
touching Japan something, no? Key insight missed by retail and many funds. XRP is not priced volume, it's priced of stress when liquidity must be neutral, instant and unprefunded. Japan doesn't need to adopt crypto. It needs a contingency rail when the yen carry trade snaps. The rail already exists. Ano yun? Mga loads, no? And the math is uncomfortable for anyone. Still thinking in single digits, sabi niya, mga loads, no? So, parang ang gagamiting rails ng Japan after ng rate hike, no, is yung, alam niyo na, mga loads, no, na 12 years nilang binibuild yung mga rails na yan, o globally, mga idol, habang may kaso sila sa SEC. Ito. Grabe, alam nyo, nung nakaraan, nung unang binalita natin tong 276 na IQ na to ni yung world's highest IQ holder, no? Una ko siyang binalita, alam ko ang sinasabi niya is Bitcoin will pump in 40 days, di ba? Ayun yung sinasabi niya, 40 days na sinabi niya yun. Tapos bigla niyang sinabi na I will buy XRP from now on. Di ba? Ayun yun eh. Siguro mga ilang araw pagitan nun, o linggo, I don't know. Sabi niya, I will buy XRP from now on. And then ngayon, nag-tweet na naman siya ng, in my view, XRP could surpass the market cap of Ethereum by 2026. NFA rise. Do your own research. Hindi, not a financial advice yan, mga friends. Do your own research. Grabe naman to si Yong-Hun Kim. Dati Bitcoin nga lang ba't ngayon XRP ka na? Lumipat ka na bigla. Ito, nagalit na agad yung mga, syempre, yung mga merong mga bias, magagalit na sila dyan, mga lodi, no? Tulad nito, bias siya sa Solana. Flipping Ethereum is a big claim execution, decides not IQ. Kumbaga, ganun daw, mga lods, no? Syempre, titirahin siya dyan sa IQ niya. Ba't kasi lagi yung nakalagay pa yung pangalan niya kasi yung IQ niya sa pangalan niya, no? Dapat mas maganda yung kung nagko-comment siya ng mga ganyan, maraming likes, maraming retweet, tapos magtatanong yung iba, sino ba yan? Ba't ang daming likes ng video niya? Sikat ba yan? Sino ba yan? Ano ba yan? Politiko ba yan? Ano ba yan? Technical analysis master ba yan? Ganun. No? Tapos biglang may magko-comment, gagi, yung ano yan, yung may mataas na IQ sa buong mundo, 276. dun mas maganda malaman yung IQ mo, di ba, kung sino ka, hindi yung nakalagay yung pangalan mo, tapos nakalagay na agad yung IQ mo, yung title, parang ginawa mong title yung IQ mo eh. Di ba? So ayun lang masabi ko. So parang simula nun, siguro simula nung ni-review niya o inaral niya yung XRP, doon niya na-realize, mga lodi, na nahuli na mas matalino yung mga XRP army sa kanya kasi kami matagal na naming alam, mas mataas yung IQ namin. Ikaw ngayon mo lang nalaman, bago lang, wala ka pala, may hina pala IQ, ngayon mo lang nalaman. Ayan, grabe. So, yun na, talaga siya, no? Narinig nyo ba? Dapat pala naka-live ako para may nagko-comment eh. Tinamaan na, Jeblo, tinamaan na. Ayan, dali huwag tayo magmamadali mag-position mga idol Kasi titignan muna natin ang dami ko na nakita na yung aking Tignan natin yung 1 hour muna, mga lods, no? 1 hour, zoom out tayo, ganito yung ginagawa ko para sa 1 hour, makikita natin, ba yan? Kaya ayokong tinitignan yung kasi kapag lumalabas pa rin eh. Titignan natin na pwede pa siyang may abutin, which is yung 1.82, mga idol, no? So nakikita natin yan. So pwede niya pang abutin yan. Kasi kung kahit na ganun-ganun lang yan, mga idol, kapag sinukat mo yan, malaki din yan. No, 1% din yan, no? Mga lods, so kapag nag-trade ka dyan, baka hindi abutin ng liquidation mo to eh. Pagka ganyan, paano kung lampasan niya pa yan bago siya bumalik?
'Di ba? So di ubos na naman yung long mo. 'Di ba? So ganun lang. Kumbaga, mali lang ako kasi hindi ako nag-take profit agad kanina. Nung nag-17 USD, dapat tinake profit ko na yun. Ang na tumatakbo kayo sa isip ko, gusto ko ipakita sa inyo yung trade ko. Kaya yun, dapat talaga, hindi ko na kayo iniisip eh. Iniisip ko pa kasi kayo. Hindi, joke lang. Di ba? Iniisip ko kayo eh. Gusto ko pakita sa inyo yung trade eh. Kaya hindi ko kinuha. O yan, nakita nyo, bumababa pa siya. So, lagyan na natin ng guhit to para makita natin. Ayan. Dito banda. O, ayan ha. So, ito yung dulo niya. So, ngayon, hindi muna tayo magpo-position or I don't know, depende kung pag tinitignan ko kung kaya na ng liquidation natin, pwede na siguro. So, ayan, nakita natin yung blue. No, kasi kapag halimbawa, market tayo tapos post position na 100, ang aking liquidation na dito is 1.78. So, nasan yun? 1.7. So, malayo na. Dito na banda, mga Lodi. 1.7870. O yan, mga dito na. Pag dito 'di ba? Pero, mas okay din kung medyo bababa pa siya ng konti para medyo lumalim-lalim pa yung ating liquidation. Although hindi naman natin papasagadin doon kasi naglalagay tayo ng lock profit, mas maganda na ganun. No? Sandali lang mga lods, nararamdaman ko to. Mag-open ako dito. Baka kasi kakadaldal ko, magsisinay naman ako kasi hindi ako nakaposition. Dahil sa inyo. O yan. So liquidation natin 1.78 mga lods Pero lalagyan ko ng stop loss yan. Pwedeng dahil ito yung dapat natin abutin, siguro mga stop loss ko dyan, mga dito. Kaya lang malaki-laki na yun. Mga lodi, wala kang matitira sa atin dun. Pero wag muna. No? So, kayo mga lods, no, kung walang pambodega, hold lang muna tayo. Kapit lang, mga idol, no. Sabi nga, mangyayari talaga yung drop na yan, and then ang kaabang-abang diyan is yung recovery. Pag recover na, no, kung kaya niyo magbodega, bodega kayo, pero yung kaya niyo lang, wag kayong mag-all in. And then kung wala naman pambodega, hold lang tayo, mga idol, no. Kung gusto niyo mag-trip, para hindi kayo mainip, pwede kayo mag-trade lang, ganun, mga lods, no? So, ayun yung ating news ngayong umaga, mga lodi. Kita-kits tayo, mga lods, sa susunod na video natin, which is mamayang gabi. So, ayan, no. Panalo tayo ng 95, talo tayong $2.90 pa. Nabawi lang yung panalo ko kagabi pala, no? Saktong-sakto. 99 din, no? 997 din, no? No, kailangan makabawi tayo ngayong araw na to, mga lods, no? So, ayun yung ating news ngayong umaga. Mga lods, kita-kits tayo mamayang gabi. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe kay Clovis Gaming tsaka sa atin, Like nyo yung video, mga lods. Importante yun, No, ayan, like nyo yung video. Subscribe kayo dito kay Clovis. Because, mga lods, bukas, hindi, kailan ba? Basta next week. Ano na ba ngayon? Hindi, ngayong week pala to. Ano bang araw yung, so Wednesday. So, baka mga Monday or Tuesday next week, yun yung ating raffle ni Clovis Gaming kay Boy WhatsApp, no? So, dapat nakasubscribe kayo, mga lodi, at para masama kayo sa raffle. So, yun lang. Kita-kits, mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, you better try those fish like I taste. It's spicy. Peace.